tanungin ang Pangulo, mga kababayan, at sumagot po ito na sabi niya po kay Alan Peter Cayetano at sa buong majority, get back to work. Mr. President, sir, good morning. Good morning. This is our continuing program sa bawat bayan ay makikinabang. We've done this before. We will continue to do it hanggang mabuo natin ang buong Pilipinas. Sa kasalukuyan, nakapag malapit na tayo sa 20,000 barangays ang nabigyan ng tulong. Kaya halos konti na lang, kalahati na, mabubuo natin ito for the rest of the year. Ganun ang Pangulo, trabaho ng trabaho, no? That it is going well. And kagaya ng aming sinasabi sa ating mga opisyal, pagka maganda talaga ang magiging resulta nitong programa ay sa pagsulat ng budget sa susunod na taon, susubukan natin, pipilitin natin na magiging mas malaki pa ang mabibigay natin sa mga local government official. Mr. President, 2 araw na pong walang session ng Senado. Hindi malinaw kung magse-session sila before the adjourned CNDA. Your thoughts on the Senate impasse and what would you like to tell the senators? Get back to work. Get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin. Look, we had a meeting sa Uplift Committee and marami tayong kailangan pagawa sa mga batas. Like we were thinking may baka magka-supplemental budget, baka mag-amyendahan namin ang mga ibang batas. Ito ay kailangan para makapagbigay tayo ng tulong sa taong bayan dahil nasa oil crisis. Kung walang session, hindi ko nga maintindihan dahil ang pagkaintindi ko is that ang rules, nag-congressman naman ako, nag-senador din ako. Ang rules dyan, bago ka mag-cancel ng session, you have to inform the other house 3 days before you cancel a Correct. session. And there has to be a very good reason for canceling a session. I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pupunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session. Correct. Isang session lang yun. Ngayon, kanselado na naman ang isang session. Hindi ko nga maintindihan kung paano sila magtatrabaho kung ganito. Ang House of Representatives kayo ay nagtataka kung paano ba, nagbago na ba yung rules, nagbago na ba yung mga patakso natin kagaya ng sa mga nakaraan. It is a rule that is contained in the Constitution. And so, I'm afraid all these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership into the whole Senate into disarray. It has discredited the leadership, and it has stopped the essential business of legislation in government. The 2 other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislation decide? Why does the legislature decide to stop working? I don't understand that. I talked to my fellow senators in the time I was senator, and we cannot figure out bakit nagkaganito. Paano nangyari? Paano tayo napunta rito? Where the best description I can have is that the legislature is now in disarray. But that is exactly the opposite from what we are trying to achieve. We are trying to achieve some form of stability so that people can get on with their lives, so that people can plan ahead for their future, so that people can count on the assistance of government during this time of an emergency. And we cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. That is anathema to everything that governance is about. Ako, tama ay. I Sorry. never imagined in my entire life, never mind my entire political life,
that such a thing could happen, especially to the august, it's no longer august now, but to the august body of the upper house of the Senate of the Philippines. Okay, so mga kababayan, maliwanag dito na nakikita ko talaga na very frustrated na rin ang ating Pangulo dahil sa mga nangyayari to. Pero ang nakita ko dito talaga mga kababayan, tama yung isang comment na nakita ko dito, plano talaga nila na ma-paralyze ang programa na ginagawa ng Pangulo. Mga kababayan, because without the legislators na nandun po sa upper house, mga kababayan, yung mga plano ng Pangulo na yan para sa mga kababayan natin, hindi po yan mangyayari. Diba? Hindi po yan matutupad. Kasi kailangan po natin may pirma, kailangan po natin ng tulong ng mga legislators natin. Hindi pwedeng sa lower house lang. Kasi mga kababayan, upper and lower house dapat na magkasama. At para ito ay ma-execute ng executive, it has to be, mga kababayan, it has a help, mga kababayan, dapat ng legislators natin. So ganoon ang ginagawa nila, pinaparalyze nila para magalit ang taong bayan sa Pangulo natin. Diba? Isisisi nila dahil sa kagagawan mo yan, dahil sa panggigipit mo yan sa mga tao, dahil panggigipit mo yan sa mga senador, ganoon na naman ang sasabihin ng mga yan. Diba? Yes, indeed. Very disgusting ang ginagawa ng majority, mga kababayan. Pinapahirapan nila ang taong bayan. Kung mahal nila ang tao, kung mahal nila mga kababayan natin, dapat bumalik sila sa trabaho. At ang politika, pabayaan natin, politika lang dapat yan. But more important is, dapat yung mga kababayan natin, mabigay natin yung mga nararapat na tulong para sa kanila. Diba? Huwag natin i-delay. Huwag natin tayo ang maging liability, mga kababayan, ng lalong paghihirap ng mga kababayan natin. Dapat tayo yung maging asset. Tayo dapat ang makatulong number 1 para sa kanila. Pero sa ginagawa ni Alan Peter Cayetano, sabi ko nga, paralisado po ang buong gobyerno. Diba? Ang daming kailangan tutukan na batas. Ang daming kailangan ipasang mga batas. At napaka-unparliamentary ng ginagawa na to ni Alan Peter Cayetano. Mga kababayan, so dapat gumawa kayo ng paraan, gumawa kayo ng paraan para matanggal na itong si Alan Peter Cayetano and all the Filipino people na magbago ang tingin ng taong bayan at mag-function. Diba? This is the only way na mag-function po ang gobyerno. Let's get back to work. Grabe. Hindi lang ang ating vice presidente ang may liability ngayon. Pati ang Senado, mga kababayan. And I do believe this liability na ginagawa ng mga senador ngayon, this is for Sara Duterte. Ay nako, mga kababayan, nakakainit ng ulo, ano? So dapat kalampagin mo na 'yan, Pangulong Bongbong Marcos. At kausapin mo na ang dapat kausapin nyo na rin ang lower house. Sila ang may karapatan na mag-file ng complaint against dito kay Alan Peter Cayetano. At tama, tayo din po, siguro manawagan tayo, mga kababayan, na manawagan, lumabas tayo, isigaw natin na mag-resign na si Alan Peter Cayetano. Maraming salamat po muli sa inyong lahat at magkita-kita tayo ulit sa susunod na mga program natin at magandang tanghali po.